Hello ladies and gentlemen, this is Sunny of Sunrise 75 channel, the home of educational and positive videos. Bonus, 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 bonus. Ito yung aking pangalawang taon na gumawa ng video tungkol sa bonus. And by this time, medyo i-expand natin at i-expound din natin yung mga tips. Mga tips lang po ito. Anyway, tingnan ninyo kung pwede at pwede nyong gamitin, no? Dahil minsan, pag dumating ng bonus, sasabihin na kaagad, pindot na yan. Pero tingnan natin kung nagamit natin ng tama at maayos yung ating bonus, yung ating pera. Dahil hindi siya ganun kadaling hanapin at hindi ganun kadaling kumita ng pera sa ngayon. So, what are we going to do is to make sure that our bonus will be wisely utilized, no? And to make our bonus, how is it, meaningful dapat ang paggamit nito, productive at beneficial for the long term. Ayan. So may mga tips po tayo ditong ibabahagi sa inyo. Let's start with prioritize financial stability. Ayan. So that's one reminder. How? Kung meron tayo ng mga medyo mataas, loan na medyo mataas ang interest, yan, tingnan natin. Kailangan ba nating magbayad dito ng medyo mas malaki-laki para at least yung mga susunod nating perang parating ay medyo magaan-gaan na dahil medyo nabawasan na natin yung ating mga kailangan bawasan. Next is to save at least 20% for emergencies. Minsan, pag meron tayo ng mga pangangailangan na madalian, pag wala po tayong nakatabi, ayan, pag wala tayong nakatabi, ay talagang mahirap, no? Kaya kailangan nating maglaan for emergencies. And that means that bago pa dumating, kailangan na nating magplano. Yan, planuhin natin saan dapat ilagay ang ating pera at saan ito dapat gamitin. What else? Iwasan po natin ang impulse buying. Yung may nakita ka doon, gusto mo nang bilhin. We have to ask ourselves, kailangan po ba talaga itong bilhin? So, hindi yung gusto ko itong bilhin, but rather, tanungin natin, kailangan ba ito? Magkaiba kasi ang gusto at kailangan. Okay, so that's under number 1. Let's go to number 2. To strengthen savings and investment. Tayo ba ay meron ng savings? Mahalaga po yan. Bago sana gumastos ay maglaan na tayo para doon sa ating savings or kung meron tayo ng investment. So, ang iba dyan, meron ng MP2 sa pag-ibig. Ang iba ba may plano mag-time deposit? Anyway, depende yan sa inyo. O kaya yung mga insurance sa GSIS. So, meron na tayo niyan, ano? And then, start small investments like mutual fund or kaya sa teacher cooperative, lalo na kapag kumikita naman ng cooperative para kahit papano, meron nang maibalik sa atin. What else? To save for the future goals. Ano mga goals na yan? Whether that's in education, that's in housing, or sa retirement. So, pagplanuhan natin yan kasi hindi sa lahat ng panahon tayo ay malakas at laging may pera. Next, to invest in professional growth. That's number 3. So, are we enrolling in training o kaya mga certification courses o kaya sa graduate studies, patuloy tayong nag-aaral? Napakahalaga po nun. Kasi baka kung wala na tayong natututuhan na bago, baka hindi na tayo relevant at functional. So, kailangan nating tingnan na lagi tayong updated, no? Dahil marami ang bago sa panahon ngayon. Pwede tayong bumili ng aklat, pwera sa mga textbooks na ginagamit natin sa school, especially sa mga teachers. Ano pang mga aklat ang ating mga binabasa? So, napakaraming mga aklat na pwedeng basahin. Naalala ko, katatapos ko pa lang ng, ano ba yung last na aking binasa? The One Thing by Gary Keller. And then at present, tinitingnan ko yung The Psychology of Money. What else? Stop Worrying and Start Living by Dale Carnegie. Yan.
Yung maraming mga aklat na pwede nating basahin. Tayo ba'y nagbabasa pa ng ibang mga aklat? Attend seminars, webinars to stay updated in education trends. So, mahalaga po ito. Alamin natin ano ba ang trend sa education kasi sabi ko nga kanina, pag hindi tayo updated, baka hindi na tayo relevant and functional. So, next, number 4 na ba ito? To share wisely and to give back. Ayan. So, kapag tayo ay meron, lalo na ngayon, maraming mga, alam naman natin, nangyari sa Masbate, ang typhoon, tapos lindol, tapos ngayon ay baha. Baka may makamag-anak tayo doon, no? Makapag-share tayo. At para pala doon sa mga para pala doon sa nais makibahagi sa 4th gift giving ng Sunrise 75 Channel at iba pa mga sponsors, this coming December 27, 2025 sa Central 1 in Arawan, Antipolo City ay gagawin po namin ang 4th gift giving. Hindi po namin ito binabrag yung activity na to. Ang sinasabi namin, there's an opportunity for you to share and to join in that activity just in case. Alam nyo, maiksi lang ang buhay at mahalagang nakakapag-share tayo, nakakagawa tayo ng mabuti para sa kapwa. So, donate to a community project or church cause o kaya dun sa activity na binabanggit ko kanina, to join a teacher cooperative, to help others and earn dividends, and to give within our means. So, ayan ang tinatawag nating generosity with balance. Okay? Next, number 5 na ba ito? To plan ahead. So, create a bonus budget plan like savings natin. Meron ba tayo dyan? 30%? Ayan. More or less, tingnan natin. How about the debt payment? Binanggit ko na ito kanina. Ilan ba? 30%. For example, investment, 20%. Sa family, kung may activity tayo sa family, 10%. At sa ating personal din ng mga activities, personal, no? Or leisure, 10%. Huwag kalimutan yung para sa Panginoon, ha? Ayan. Oo, yung giving back, no? Para sa Panginoon. Maglaan din tayo para doon. Kasi ang lahat ng ating natatanggap ay mula sa Kanya. At ito'y napakahalagang bahagi, no? To track all expenses and to practice financial discipline. Saan ba napupunta or mapupunta yung ating bonus? Dapat tina-track natin para mapag-aralan natin saan natin na ilalagay yung ating pera. Yan. Next, number 6 na ba ito? Care for wellness and family. Sabi dito, schedule medical check-ups or buy vitamins. Wow! Oo nga, huwag natin kalimutan ang ating kalusugan. Naalala ko lang sa binasa kong aklat, ang sabi doon, ang iyong katawan ay siyang nag-iisang bahay mo. Kung hindi mo siya aalagaan, saan ka ba titira? Oh. So we have to take care of our body. We have to take care of our health because that's the only one body we have. What else? To plan a family bonding. Mukhang binanggit ko na rin ito kanina. Family bonding activity or simple vacation. What else? To support a loved one's education or home project. Dami, no? Sabihin nito, medyo marami-rami kang pera dito. And what else? To improve home and teaching environment. Is this number 7? O dapat yung pera ay hindi lang napupunta lahat sa pagkain, tapos doon sa mga bakasyon or leisure. Tingnan natin sa bahay, o kaya I remember yung sa laptop, no? Kasi hindi masyadong functional yung laptop, so I have to buy one. And then yung printer natin, siguro sa bahay din ito, if you just need internet connection, kapag okay naman, tama na yun, hindi naman kailangan. And to make small home repairs or to organize your workplace para pag uwi, maganda naman ang ating lugar. And to invest in durable, long-term household items. Yung mga bagay na kailangan mo, bili ka na ng maganda para hindi pa ulit-ulit na bibili at magastos din naman yon. So, ano ang pinaka-key takeaways natin dito? Gamitin natin ang bonus not just for spending, but for building our future. Why? We have to be wise, we have to be prepared, and we have to be future ready.
Ngayon pa lang ay pinag-iisipan na, pinagpaplanuhan na ano yung mga susunod, lalo na dun sa mga medyo malapit ng mag-retire. So lahat ng pumapasok nating pera ay dapat nagagamit sa tama. Bonus, bonus, bonus! Dapat nating tandaan, ito'y dapat magamit sa maayos. If you have some suggestions, comments, and additional inputs, pwede po kayong mag-comment dyan. Ano po ang inyong mga natutuhan at nagustuhan sa ating tips? Once again, this is Sunny of Sunray 75 channel saying thank you very much and see you in my next vlog. Bye for now!